Mga bata, bago tayo magsimula, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kapag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahon ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen! Magandang hapon mga bata! Kumusta kayo? Mabuti naman. Masaya akong malaman na nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Binibining Sheldon A. B. Kapuso, ang guro ninyo ngayong hapon. Bago kayo umupo, magkakaroon muna tayo na ehersisyo. Alam niyo ba ang kantang Old MacDonald Had a Farm? Mabuti naman. May papakita akong video sa inyo at sabay-sabay natin ito sasayawin. Handa na ba ang lahat? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. And a moo-moo-moo-moo-moo. Sumayaw ang lahat mga bata! Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Sumayaw ang lahat! Sumayaw ang lahat mga bata! Maraming salamat! Bago kayo umupo, pulutin muna ninyo ang kalat sa ilalim ng inyong upuan at ilagay ito sa tamang lalagyan. Mga bata, sino ba ang lumiban ngayong araw? Pangkat-isa? Pangkat-dalawa? Pangkat-tatlo? Magaling! Walang lumiban sa araw na ito. Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng wow clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow! Ngayon, paalala ko lang sa inyo ang ating mga alitutuin sa klase na ito. Mga alitutunin sa silid-aralan. Una, umupo ng maayos. Lahat ba ay nakaupo ng maayos? Ikalawa, pakinggan kapag nagsasalita ang guro. Pag ang guro ay nagsasalita sa harapan, dapat kayo makinig. Naintindihan ba mga bata? Ikatatlo, itaas ang kamay sa gustong sumagot. Kung sino man sa inyo ay may katanungan at gustong sumagot, itaas lang ang inyong kamay. Huwag sumagot ng sabay-sabay. Maliwanag ba? Ikaapat, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Kapag may nakita kayong mga basura sa inyong paligid, pulutin ninyo ito at ilagay sa basurahan. Naintindihan ba mga bata? Mga bata, ano ba ang ating leksyon noong nakaraang araw? Mga bata, may papakita ako sa inyong larawan at alamin ninyo kung ano ito.
Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan na ito? Kaila? Tama, ito ay sakahan. Ano ang mga hayop ang nakikita ninyo sa larawan? Aloha? Tama, merong kabayo, manok, kambing, ibon at iba pa. At ito ay mga hayop na madalas natin makikita sa sakahan. Sa base natin ginawa kanina, ano sa tingin niyo ang ating leksyon ngayong hapon? May idea kayo? Ang ating leksyon ngayong hapon ay tungkol sa pabula. Bago yan, basahin muna natin ang layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inasahang nakikilala ang mga katangian ng isang pabula. Nasusulat ang sagot sa katanungan tungkol sa binasa pabula at napapahalagahan ang magandang aral na natutuhan sa pabula. So mga bata, may idea ba kayo kung ano ang pabula? Ang pabula ay isang kwento na ang gumaganap na tauhan ay mga hayop. Ito ay katang-isip lamang, ngunit ang mga pangyayari ay maaaring mangyayari sa tunay na buhay ng mga tao. Mayroon din itong hatid na Mga bata, may isang pabula ako sa inyo ipapabasa. Tungkol ito, ang palalang loro at si Askar. Magkaiba ang karanasan nila Loro at Askar. Si Loro ay alagang-alaga ng kanyang amo. Inayusan at pinakain siya ng amo. Maraming natuwa sa kanya at ibig humawak sa kabila ng kalalo ng kanyang ibig. Si Askar ay walang nagpapaligo kaya galisin. So, sino ang galisin? Tama, si Askar. Wala siyang amo, kaya siya ay palaboy sa lansangan. Siya ay madalas sinisipa at pinanbibirihan ng mga tao. Kaya lalong naging kawawa. Minsan namasyal ang mag-amo, nakita niya si Askar. Ew! Kadiri! Maligo ka nga? Ang baho mo! Sigaw ni Loro kay Askar. Siniraan pa niya si Askar sa ibang mga hayop na nagdaraan, hindi siya pinansin ni Askar. Bagkos, tuloy lamang ito sa pagkalkal ng basura dahil sa gutom. Sino nga ang nagkalkal ng basura dahil sa gutom? Tama! Si Askar. Isang araw, nakita ng pusa si Loro at gustong kagatin. Sino nga ang gustong kagatin? Si Loro. Tinangkang lumaban ni Loro sa pusa, ngunit mas malaki ito sa kanya. Sinakmal siya ng pusa at iwinasiwas sa kanya. Aray ko! Masisira ang maganda kong balibo, sigaw ni Loro. Mula sa isang dako ay biglang sumaklolo si Askar kay Loro. Aray ko! Kawawa naman ang balahibo ko. Salamat sa iyo, mabatot at galising aso. Nagpapasalamat niya ng lalait pa. Nainis ng wika ni Askar, sabay alis. Bumalik ang galit na pusa. Kinagat niya muli si Loro sa leeg, katawan at sa buntot. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw hanggang sa mawala ng malay. Hindi matiis ni Askar si Loro kaya iniligtas niya ito sa kamay ng kamatayan. Ano nga ulit ang ating binasang pabula? Ito ay tungkol sa ang palalong Loro at si Askar. Ngayon mga bata, may katanungan ako sa inyo. Ano ang pamagat ng pabula? Ishi? Tama! Ang palalong Loro at si Askar.
Pangalawa, sino ang mga tauhan sa pabula? Justin. Tama. Sila Loro at Askal at ang pusa. Pangatlo, sino ang ganisin at walang paligo? Prisil. Tama. Si Askal. Kung ikaw si Askal, tutulungan mo rin ba si Loro? At bakit? Yes, Julie. Tama, dahil mahalaga na matulungin tayo sa kapwa. At ang panghuli, ano ang aral na makukuha mo sa pabulang binasa na ito? Adalia. Tama. Huwag mapagmataas, huwag manlait sa kapwa, matutong magpakumbaba at dapat maging matulungin. Sa tingin ko, may natutunan naman kayo. Sa ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para masuri talaga kung naintindihan ninyo ang ating aralin, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Unang pangkat, dito kayo. At pangalawang pangkat, doon naman kayo. Paano po? Kopyahin ang Venn diagram sa Manila paper, isulat sa loob ng bawat bilog at tangian ni Loro at Askal at ang pagkakatulad nila batay sa pabula. Kategorya, nilalaman, 40% kooperasyon ng guro, 20% presentasyon o paliwanag, 40% kabuuan, 100%. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para isulat ito at gawin ito sa inyong pangkatan. Pangkat 1 at pangkat 2. Sa uulitin, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minutos upang gawin ito. Tapos na ang oras, Group 1 kayo na. Magaling! Bigyan natin sila ng amazing clap. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Amazing! Pangkat 2! Kayo na! Magaling! Bigyan natin sila ng isa. Magaling clap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling, magaling, magaling. Mga bata, may katanungan ba kayo? Kung wala, ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano ang natutunan ninyo sa pabula? Rika? Tama! Ang pabula ay isang kwento na ang gumaganap na tauhan ay mga hayop. Ano ang pamagat na binasa natin sa pabula kanina? Tama! Tungkol sa halalang Loro at si Askal. Alam kong marami kayong natutunan. Magkakaroon tayo ng pasulit ngayong hapon. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang magbasa sa inyong kwaderno. Tatlong minuto ay tapos na. Kumuha kayo ng 1/2 crosswise. Panuto, subukin ang inyong galing at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang titing ng tamang sagot sa inyong papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto
upang sagutin ito. Limang minuto ay tapos na. Ipasa ang papel sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Salamat. Mga bata, meron ba kayong katanungan or klarifikasyon? Okay, wala na. Sa inyong takdang aralin, basahin ang tabula tungkol sa ang munting bituin at ang tula at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno na ang pahina nito ay nasa sisiko ng siswa. Mga babae na tanong, ano ang pamagat ng tabula? Sino ang mga tauhan sa tabula? Saan patungo ang kanilang paglalakbay? At bakit? Ano ang pakiusap ng kalabaw sa kabayo? Tinulungan ba ng kabayo ang kalabaw? Kung ikaw ang kabayo sa kabula, ano ang gagawin mo kay kalabaw? At ang panghuli, ano ang aral na mo? Mga bata, binigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang pagyan niyo ito. Tapos na, tumayo ang lahat para sa ating patapos na panalangin. Salamat sa araw ito, sa amin. Sana gabayan